Ah, Hi, ito ho ang One God Ministries and ang ating paksasa ngayon ay repent o pagsisisi. Ang tanging hinihiling sa atin ni Jesus, the only requirement of Jesus. Sabi ni Jesus sa Lucas 13, versikulo 2, palagay ba nyo yung mga Galileans na ito ay mas masama pa sa ibang Galileans kasi ganito ang kanilang sinabi na kamatayan? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi. Pero kung hindi kayo mag-repent o magsisi sa inyong kasalanan, lahat kayo ay mamamatay. So, ano ba yung mga Galileans na tinutukoy ni Jesus dito? Ito yung mga pinatay ni Poncio Pilato at ang kanilang dugo ay sinalin sa kanilang mga hain. Pero sabi ni Kristo, hindi. Hanggat hindi kayo mag-repent o magsisi, lahat kayo mamamatay. Sabi ng iba diyan, sapagkat tayo ay nasa ilalim ng grasya, no? Hindi at dahil sa paniniwala natin sa sakripisyong ginawa ni Jesucristo at may pananampalataya tayo kay Jesucristo na siya ang tagapagligtas. Kahit ano gawin nyo, absuelto na kayo. Pwede na kayo pumunta sa langit. Ito ang doktrina ng once saved, always saved. O minsang naligtas, lagi ka nalang ligtas. O kahit ano gawin mo. May isang pastor pa nga ako narinig minsan, sinabi niya, kapag ka nagka-rapture at kinuha na ng Diyos ang kanyang bride, at kayo ay umiinom, natagpuang umiinom sa sandaling iyon, kayo ay maliligtas pa rin. Iyon ba talaga sinasabi ng banal na kasulatan? Umiinom ng alak ang ibig sabihin, ano? O naglalasing, maliligtas pa rin daw kayo. Iba talaga ang turo ng banal na kasulatan. Kaya kailangan natin intindihan what is repentance? Ano ba talaga ibig sabihin ng repentance? Pumunta tayo sa internet, sabi dito, ang pagsisisi or repentance ay ang pagsisisi sa mga gawaing masamang nagawa mo at nag-isang isip ka na nagdesisyon ka na hindi mo na uulitin yon at magbabago ka na. Ayun ang tunay na pagsisisi or repentance. Kaya ang repentance ay hindi isang cycle na kung nagsisi ka sa iyong kasalanan, tapos gagawin mo na naman pagka may opportunity, tapos magsisisi ka na naman, tapos gagawin mo na naman, tapos magsisisi ka naman, gagawin mo na naman. Alam niyo, pag ganon, hindi talaga kayo nagsisisi. Aminin na natin, hindi talaga kayo nagsisi. Kaya nga sa Ebreo 10:26, sinabi ng tagapagsulat na kung tayo ay patuloy na nagkakasala at sinasadya natin ang ating kasalanan, pagkatapos natin malaman ng katotohanan, wala nang hain sa ating mga kasalanan, kundi ang nag-iintay na lang sa atin yung nagbabagang apoy. Ang ibig sabihin nito, hindi dito tinutukoy yung mga kasalanan na biglaang nagawa natin by accident, o yung kasalanan, hindi naman natin alam na kasalanan pala yun, ginawa sa atin ng ibang tao. Kundi kung sinasadya natin ating mga kasalanan at pagkakamali, wala nang hain daw. Pati hain ni Kristo sa krus, hindi na pwede i-apply sa iyo. Kaya dapat alamin natin ano ba yung mga kasalanan. Para malaman kung ano ba yung mga kasalanan. Tandaan muna natin na dalawa ang covenant or kasunduan. May old covenant at saka new covenant o lumang kasunduan at bagong kasunduan. Upang maintindihan ninyo na may dalawa talagang kasunduan. Pumunta kayo sa ating video na Two Covenants.
o i-click ninyo itong button sa ilalim, itong icon. At kayo ay maaaring mapunta dun sa video yun. Para maintindihan ninyo na dalawa talaga ang covenant. Na magkaiba yung dalawang covenant na yun. At iba rin yung mga kasalanan ng Old Covenant at saka New Covenant. Kaya intindihin natin, ano ba yung mga kasalanan sa bagong kasunduan or New Covenant. Sa Romans 8, versikulo 13, sinabi ng Apostolis ng Pablo, kung patuloy kayo nabubuhay sa laman, mamamatay kayo. Pero kung nabubuhay kayo sa Espiritu at pinapantay ninyo yung mga gawain ng laman, mabubuhay kayo. Ngayon, i-explica natin ano ba yung mga ito. Sapagkat yung mga nabubuhay sa Espiritu, sila ang tunay na anak ng Diyos. Sa Galatia 5:16, versikulo 16, sinabi ni Apostol sa Pablo, mabuhay kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin yung mga tawag ng laman. Sapagkat ang laman ay lumalaban sa Espiritu at ang Espiritu sa laman. Sapagkat ito ay magkasalungan. Sabihin nito, isa lang pwede yung lakaran. Pwede kayo maglakad sa Espiritu o pwede kayo maglakad sa laman. Kung anong pipiliin ninyo. Sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 9, sinabi ng apostoles na si Pablo, na alam ba ninyo yung hindi matutubig, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayo magpapalinlang. Ang mga manungalunya o yung mga sexually immoral, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga bakla, tomboy, o pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae, yung mga magnanakaw, yung mga maingitin at hindi nakokontento, yung mga lasenggo, yung mga mahilig mag-drugs, o yung mga mahilig mangutong, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Isipin, huwag kayo magpalinlang kung sinasabi man ng pastor ninyo, denomination nyo, maliligtas pa rin kayo basta maniwala lang kay Kristo kahit mangungutong kayo sa gobyerno. Hindi. Hindi kayo maliligtas. O kahit mag-sexual adultery kayo, basta naniniwala kayo kay Kristo, maliligtas ka. O mag-lasing ka, o mag-drugs ka, o mamuhay ka bilang bakla or tomboy. Basta po pumapayag ang iyong partner. Sinasabi ng mga apostoles sa Pablo, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Pansinin ninyo, walang sinabi dito tungkol sa mga banal na araw, maging yun may Sabado o Linggo. Huwag kayo magpapalit lang, sabi dito. Kung ano man ang iinumin nyo, kakainin, or celebration or pagdiriwang ng mga banal na araw. Ito ay anino lamang ng kung anong darating at ang katotohanan ay kay Kristo. So parang dinidiscourage pa nga ng apostoles na si Pablo ang pagtatangi ng ilang araw. Sabi ng iba ay kailangan mag-observe ka ng Sabat o ng Linggo para maligtas ka. Pero hindi. Sinasabi ng banal na kasulatan, wala nang ibig sabihin sa Diyos yun. Ngayon, kung pinili pa rin ninyo mag-obserba ng sa Sabado o Linggo, okay lang yun. Pero, wala rin yung bakas sa iyong kaligtasan. Sabi kasi nung iba, pagka nagkikip ako ng Sabat, may seal ako ng Diyos. Kahit mga lunya pa ako, kahit magnakaw pa ako, kahit mangutong pa ako, basta nagsasamba ako ng Sabado o ng Linggo, pumupunta ako sa church, ako ay ligtas. Hindi.
Hindi po mga kapatid. Ang mga maling gawain o kasalanan ay maling gawain at yan ay hindi maka, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. At hindi ka maabsuelto dahil nagsasamba ka ng Sabado o Linggo. Walang ibig sabihin sa Diyos yan. Maaring ng lumang or old covenant, requirement ng Sabbath days, 10 utos. Pero ngayon, wala na sa Diyos yan. Either mabuhay kayo sa Espiritu o piliin ninyo ang laman. Ayan ang magdidesisyon kung kayo ay maliligtas o pupunta sa ibabagang apoy. Kaya nga yung tinatawag na Council of Jerusalem na kung saan parte si Pedro, si Santiago at yung iba pang mga tagapagsunod ni Kristo, sila ay nagkagulo nung araw sapagkat mayroon nagsasabing, ay hindi, kailangan nyo pa rin sundin yung mga batas ng Old Covenant, lalo na ang circumcision. Pero sa ngayon, hindi na nare-require ng Diyos ang circumcision bilang parte ng kanyang batas. Kung gusto nyo magpa-circumcise, okay lang yun. Ngayon, pero kung sabihin niyo yun ay parte ng pagiging matuwid, hindi po. Hindi po totoo yun. Kaya nga doon sa Acts, versikulo 27, sinabi diyan, pinapadala namin sa inyo si Judas at si Silas para sabihin sa inyo na ayon sa banal na Espiritu, hindi na dapat kayo kumbaga burden you o pasanin kayo ng sa anumang mga nire-require ng Diyos, kundi ang umiwas sa mga pagkain hinahain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo at sa mga sinakal na hayop at ganoon din sa sexual immorality. So, ano ba yun? Bakit bawal kainin yung mga pagkain hinahain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat nangangahulugan yun na ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit naman bawal ang dugo? Mahilig sa yung iba sa inyo, mahilig sa dinuguan siguro. Bawal yun eh. Sapagkat sinabi ng Diyos sa scriptures na ang buhay ng hayop ay sa dugo. At sa kanya lang inahahain ng dugo. Kaya nga doon sa Old Covenant, yung dugo nilalagay doon sa altar. At ganoon din yung mga sinakal na hayop. Yung dugo nila nasa pa rin sa laman. Maliho at kainin yun. Kaya kung gusto niyo talagang sumunod sa katwiran, kayo ay iiwas sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na yung sexual immorality niyan. Dapat mapili tayo sa kung kanino tayo nakikipagtalik. Dapat sa asawa lang. At ganoon din, bawal din dun sa mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya sabi ni Santiago sa Acts 15, versikulo 19, na huwag na natin pahirapan ng mga hintil. Pagbawal natin sa kanila yung mga bagay na nabanggit sa naunang talata. Pero bakit naman sabi ng ibang tao sa Mateo 5:18, ba't sinabi ni Jesucristo kahit isang letra walang maaalis sa batas o kahit puwing sa mababawas sa batas? Di ba ang pag-oobserba ng Sabat ay parte ng 10 utos? Sabi ng iba diyan. Pero isipin natin, nung sinabi ni Jesucristo ito, sila ay nasa Old Covenant pa. Sapagkat ang Old Covenant ay natapos lamang noong ipako si Cruz at mamatay siya. Meaning, bago sa ipako sa krus, nandun pa rin sila sa Old Covenant. At yung covenant naman ay nagsimula lamang noong pagkamatay ni Kristo. Tunghayan natin ang pagkamatay ni Kristo sa krus.
sa Mateo 27, versikulo 50. Nung sumigaw na si Kristo at binigay na niya ang kanyang espiritu, ito yung namatay siya. Nung puntong yon, napunit yung kortina doon sa templo na naghihiwalay sa banal na lugar sa pinakabanal na lugar. Ibig sabihin nun, pinunit na ng Diyos yung Old Covenant. Wala na po yun. Ang tao ngayon sa New Covenant, meron ng kumbaga access sa nandirekta sa Diyos. Sabi nga ni Kristo, sino man nakakita sa Kanya ay nakita na rin ang Ama. Okay? Dagdag pa natin, pagpapatuloy ko, nagkaroon ng malakas na lindol at nagkaroon ng resurrection o yung mga patay na banal sa Old Covenant ay nabuhay muli. Nagkaroon na resurrect sila sapagkat yung requirement talaga for resurrection, sabi nga ni Kristo, ako ang resurrection. Kaya nung namatay siya, binuhay niya na uli yung mga santo ng lumang Old Covenant. Sa Coloso 2, versikulo 13, sinabi ni Apostoles Pablo, binuhay kayo ng Diyos kay Kristo, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kinanselan niya na yung nakasulat na batas. Ang tinutukoy niya dito yung Old Covenant sapagkat yung mga batas sa Old Covenant sinulat sa bato at sa balat ng mga tupa. Na siyang sumasalamat sa atin. At pinako na niya yun sa krus. So, wala na yung mga batas na Old Covenant. Ang naroon na lang yung moral code ng New Covenant. So kung ano na lang sinasabi ng New Covenant, doon tayo. Sapagkat tayo ay parte ng New Covenant at hindi na Old Covenant. Kaya ang tunay na pagsisisi or repentance, true repentance, sinabi ng Apostoles ng Pablo, sinasabi ko sa inyo na kayo ay kailangan magsisi at tumunghay sa Diyos at patunay ng inyong pagsisisi ay ang inyong mga gawa o ang pamumuhay sa araw-araw. Kaya ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan na pamumuhay ng tama. Sa Lawikain 28, versikulo 13, ang sino man nagtatago ng kanyang kasalanan, hindi uunlad. Pero kung sino man ang umaamin sa kanyang kasalanan sa Diyos, ay nakakahanap ng kapatawaran. So hindi tayo mapapatawad kung tinatago natin ang ating kasalanan o nagpapalusot lamang tayo. Hindi kasi, kaya ako nangutong kasi malaki ang pagkangailangan ng aking pamilya. Hindi, aminin mo talagang kasalanan yun. Natukso ako kaya ako pumatol sa kapwa lalaki o kapwa babae o sa hindi ko asawa. Aminin mo kasalanan yun. Kung di mo inaamin kasalanan yun, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Sa ikalawang Korinto, kapitulo 7, versikulo 2, ang pagsisisi ay tumutungo sa repentance na siya naman magtutungo sa salvation o kaligtasan. So, sequence yan. Kailangan magsisi talaga tayo sa ating kasalanan at tayo ay nagre-repent at tayo ay tutungo sa kaligtasan. Kaya nga sinabi sa Isaiah 30, versikulo 15, ito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa pagsisisi at pagpapayapa ang iyong kaligtasan sa katahimikan at pagtitiwala ang iyong lakas. Kaya yung repentance ay nangangailangan na trust sa Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng totoong repentance kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Kailangan magtiwala ka.
Sabihin mo, hindi, salita lang yan. Hindi. May tunay na pananampalataya na kailangan. Sa pagtatapos, sinabi sa Acts 3, versikulo 19, magsisi kayo at tumuhay sa Diyos para ang iyong mga kasalanan ay mapatawad at magkaroon kayo ng times of refreshing o pagbabago. So, ganun. Sana ay napaliwanag ko sa inyo bakit kailangan mag-repent o magsisi sa kasalanan. Kaya ito ang One God Ministries. Iniimbita kayo na pumunta sa aking kanal sa YouTube, One God Ministries. Type lang nyo at makikita ninyo ang maraming video na kung saan tinutungay natin ang iba-ibang mga paksa. Hanggang sa susunod.